Yes, again, alright mga minamahal. It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, pag-usapan natin to, oo, nantatarantado talaga itong defense team ni Vice President Sara Duterte. Hindi nyo na lang kasi kako aminin. Doon nga sa, sa pagbanta ni VP Sara Duterte, inamin nyo na, oo. Dito ba naman pati sa pag-contact ng hitman, abay, ayaw nyo pang aminin or talagang gumagawa lang talaga ng kwento itong si Vice President Sara Duterte. The way of questioning na ginawa ni Senator Bam Aquino Codus, talagang, napukpukan, ipet, talagang literal na ganun Oo, na ganun, oh. Alam niyo yon yung na ganun, oo, nakurot, ano ba yan, naipit, nagusot yung defense team ni Vice President Sara Duterte. So, iyak dito malala, oh. Baka mamaya, pagbabatuin kayo ng laptop dyan, mag-ingat kayo. Anyway, ito yung sabi. Still no trace of Sara Duterte's alleged contracted hitman. Actually, mga minamahal, ito naman kasi yung pinakapuno dyan. Uulitin natin ito yung pinakapuno dyan. Nung panahon na itong si Zulaika Lopez, di ba, ay, tawag dito, nailagay sa facility, di ba, na sumon, tama ba yon? If I am not mistaken, di ba, nasumon or nasabi na siya, doon siya pinatulog sa Congress, oo, 'di ba? Kasi kapag mali-mali yung pinagsasabi mo, sige, dito ka muna, detain ka muna namin diyan. Ngayon ang ginawa ni Sara Duterte, binibisita niya. Ngayon, 'di ba, yung namatay yung ilaw, so inisip, pinapalabas ni Vice President Sara Duterte na yung pagpatay ng ilaw ay may meaning. Pinagbabantaan daw yung kanyang buhay, bakit ayaw daw siyang papasukin sa Congress kung saan naka-detain, 'di ba? Itong si Zulaika Lopez. Kung saan siya na-contempt. Sorry for the word contempt. Again, na-contempt. Ngayon, ang ginawa ni Sara Duterte para, 'di ba, maging totoo yung banta sa kanya, nag-request siya na kung pwede mag-jogging sa batasan. Oo, mag-jogging. Imagine mo na lang out of nowhere, biglang jogging. 'Di ba, magugulat ka, bigla kang jogging sa batasan. For what? 'Di ba? Lalo pat in the first place, mayroong banta yung buhay mo. According nga din sa'yo, mayroong banta ang buhay mo, sinasabi mo na natatakot ka, nasa panganib ka dahil pinagbabantaan ka ni President Bongbong Marcos, pero wala ka naman pinakitang proof na pinagbantaan ka. Kasi unang-una, pag mayroong nagbanta sa'yo, unang mong gagawin, magre-report ka sa pulis. Diba? Magre-report ka sa pulis. And then hanggang sa umabot na yung punto na hindi siya pinayagan, nagalit siya, nilipat na sa ibang area itong si Zulaika, doon sa ibang sa woman's desk, ganyan-ganyan, nilipat na itong si Zulaika. Ngayon nagwala si Sara Duterte. Bakit daw ganon? Syempre, di ba, iniwasan na ng gobyerno yung plano mo kasi yung plano niya, balak niya daw magpabaril sa kanang kamay. Di ba? Yun yun, nabalita yun noon na naudlot yung plano, yung plot, di ba, na magpapabaril daw itong si Vice President Sara Duterte. Ngayon lumipas ang panahon, nagkaroon ng video conference, if I am not mistaken, by November. Diba? Last year, November. So, si Zulaika Lopez, iyak ng iyak. Tapos, may nagtanong kay VP, which is yung pangalan, Princess Maui ata yun, isang vlogger, DDS vlogger. Yeah. Nung tinanong siya, kineme, ganyan-ganyan, umabot na sa punto na pag daw siya ay pinatay, wag daw kayong mag-alala kasi meron na daw siyang hitman na kino-ordinate na papatay kay PBBM, kay First Lady, at kay former House Speaker Martin Romualdez. Now, ngayon, may kinontrata siyang hitman. Yung pagsasalita niya na yon, hindi talaga po pwede. Kasi lalo pat ikaw ay isang public servant, second to the highest position, tapos, 'di ba, VP ka nga. Dapat maging matutong rumespeto. Kaso, iba yung nangyari.
nagmura, nagbanta. Ngayon, yung pagbabanta niya, grounds yon for impeachment. Ngayon, sino yung may kasalanan? Yung nag-upload. Sino ba yung nag-upload? Yung mismong Office of the Vice President. Gets ninyo? Yung mismong Office of the Vice President, in-upload ni Harry Roque. And ano siya, makikita nyo siya sa mainstream media. Whether sabihin man natin kung sino yung nag-upload, ang tinitingnan dito, nagbanta kayo. Huwag niyong gamitin yung because of technologies issues, gagawin niyo yung AIA. Walang ganoon, walang AI. Kayo yung nag-upload nun eh. Ngayon, ang tanong dito, sino ba yung kinontrata mong hitman? Ngayon, wala silang mapatunayan eh. Wala silang mapatunayan na may kinontrata talaga silang hitman. Talagang gawa-gawa lang ni Sara Duterte. Ayaw na lang nilang i-admit na gawa-gawa lang talaga ni Sara na may kinontrata siyang hitman para tapos na. 'Di ba? Kaya nga lang nilalagay niya pa yung sarili niya, 'di ba, sa pinakadildilan ng asin. Gusto niya talagang siya pukpukin pa ng pukpukin yung kanyang defense team. Nakakatawa man isipin mga minamahal. Nung first day ni VP Sara Duterte, ito yung nakita ko kung ako yung magja-judge. Nung first day ni VP Sara Duterte, yung week 1, parang not fair, political witch hunt daw, violation of rights. Tapos yung dito, denial sila kung ano yung nangyari, taking out of context. Sinabi niya na hindi niya daw sinabi. Meron bang gano'n na hindi mo sinabi? Sinabi mo eh. 'Di ba? Week 1, objection. Week 2, day 2, denial. Meron bang ganon, mga minamahal? Ano ba yung klaseng playbook mo na yan? VP Sara Duterte na nakakatawa. Ngayon, NBI na mismo yung nag-confirm na wala talaga. Ito, pakita natin sa inyo mga minamahal. We tried to elicit information. Unfortunately, wala po kaming ma-establish na nag-validate information. In fact, hanggang ngayon nag-aantay kami, sabi ng NBI BARM Regional Director Jemmy Lotok sa kinaroroonan umano ng kinontrata ni Vice President Sara Duterte para patay ng Pangulo at ilang miyembro ng kanilang pamilya. 'Di ba? So, gawa-gawa si Hitman. Hindi totoo si Hitman. So, lang ni Vice President Sara Duterte, alam niyo ito yung nangyayari. Nahuhuli ang isda sa bunganga. So, siya yung mismo yung naglaglag sa sarili niya at tinulungan lang siya ng mga alipores niya na ilaglag yung sarili niya. Alam niyo hindi naman dapat natin gawing complicated ang sitwasyon. Napaka-basic. You know what, mga minamahal, nagbanta si Sara. Yan yung totoo. Nagbanta itong si VP Sara Duterte kay PBBM. Huwag na natin gawing komplikado. 'Di ba na i-deny ninyo, hindi totoo, may video, AI daw, wag nyo kaming gawing mga parang tangang pinanganak hapon dahil hindi kami bobita. Gets ninyo? Ang tatarantado eh. So kayo, mga minamahal, ano yung masasabi nyo dito? Woo! Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.